Hello everyone! So, kumusta po tayong lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. So, welcome po sa aming lugar. Ayan, so nakikita nyo sa aking background ay talaga naman punong-puno or talagang covered ng snow. So, dito po sa Saskatchewan talaga is talagang prone kami sa snow. So, may mga snowstorm kami dito na talaga namang napaka lalakas at sa isang iglap lang talagang ang taas na ng snow. So ayan, so uh, isa rin sa mga I do believe na iniilagan nilang province, isa sa mga province ng Canada ang Saskatchewan, kasi nga umaabot kami ng minus 40 degrees yung aming temperature dito pag talagang tumaas-taas. Ayan. So ngayon I guess is minus 20 plus kami ngayon. So napakalamig. Sobra, napakalamig talaga. So kaya naman naka-ski pants ako ngayon dito sa labas kasi talagang hindi kaya pag naka-jogging pants ka lang, ano. So ayan. So isa pa, dahil nga unlimited yung freezer natin dito, ito naman yung ginagawa ko during winter, especially pag talagang tumaas na yung ating temperature, is nilalabas ko yung mga frozen goods instead na nakatambak sa aming deep freezer. Sinasamantala ko rin na i-off siya, at least nakaka-save man lang sa power, no? Kaya nandito sa labas yung aking mga frozen supplies, ano. May mga karne dito. Ayan, so nilagyan na lang namin siya ng cover. Ayan, so andito yung aming mga supplies. Meron kaming mga mga pork chop, mga tocino, merong anong tawag dito, belly. Ito ang gulay namin, saluyot, frozen din siya. So madalang yung makabili ka ng fresh, talagang frozen lahat. Actually, wala pa yata akong nakita na fresh kahit sa mga Asian store. Frozen lang talaga. So nagtsatsaga kami sa mga frozen, sa mga gulay na tutuusin is sa Pilipinas, Diyos ko, talaga naman fresh lahat ang gulay, diba? So yun yung nakakamiss din, no? Pag nandito ka sa ibang bansa at wala kang mabilhan talaga ng fresh. Well, pag summer naman, nakapagtanim naman kami dito sa aming backyard. So nakapagtanim kami ng mga beans, ganyan, ng tomatoes, cabbage. Try ko rin ang broccoli. Ayan, so pwede rin magtanim. Doon lang yung time na yon, beans, ganyan. So doon lang yung time na yun na kami ng mga fresh na gulay. Pero yung mga gulay talaga na kamote tops or ito nga saluyot, ganyan, wala kaming seedlings ba na kuhaanan dito para yun sanang itanim natin, no? So yun, mga isda namin, bangus, ganyan, lahat yan frozen, lahat yan. Wala kang mabibili na fresh talaga. All are frozens. Aside from pumunta ka sa lake, mag-fishing ka doon, pero syempre iba naman yung isda nila dito, no? Kaya yeah. So yan, tips lang, no? At least nakakatipid kami. Dito na yung aming tinatawag na walk-in freezer. Ayan. So
Ay, ang lamig talaga, grabe. Ang kapal na ng ang kapal na nga yung mukha ko, mas kumapal na dahil sa lamig. So, ayan. So, sa mga um, nag-aspire din or sa mga nasa Canada na, no, na mga temporary foreign worker, yung mga naghanap pa ng LAMIA, or sa dami na ng changes ngayon ng policy ng Canada is I do believe na marami sa mga kababayan din natin na talagang nag-worry sa kanilang mga status. So maybe you want to consider Saskatchewan then, try to look for employers here na offer ng LAMIA, LMIA, no? Kaya lang, syempre, as I've said a while ago, na talagang kung nasanay kayo sa part ng Canada na hindi nyo nararanasan ng snow palagi, or talagang hindi kayo nakaranas ng minus 30, 40 na temperature, ito yung isang i-adjust ninyo when you are considering this province of Saskatchewan. Pero syempre, tayo mga Pinoy, sacrifice naman yan, kaya yan, di ba? Kasi may mga basta ano naman, ang importante ma-permanent tayo dito sa Canada, which is yun naman yung ina-aspire ng bawat isa sa atin, 'di ba? So ayun, ay, ang lamig talaga. So yan, another insight, or gusto ko lang na i-share yon sa inyo lahat. Okay, so keep warm sa mga nasa mga malalamig na parts sa aming kapitbahay na provinces, Alberta, Manitoba. Ayan, mga malalamig din yan na part ng Canada. So, ayan, so good luck po sa mga bawat isa. Sana in due time talaga is makuha rin ninyo yung mga inaasam ninyo, yung mga desires ninyo. Okay? So, yun lang po. Bye!